Hello Aquarius! Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang feelings mo, ang feelings ng person mo, ang relationship, at sa huli kukuha ko ng additional cards. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun na start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Aquarius? Ikaw na magpalit kasi baka yung tinutukoy ko ay yung person mo. Page of Cups. Na ang ibig sabihin nito ay ikaw yung person na good listener at saka napaka-supportive mo na person, karelasyon mo man, kaibigan mo or pamilya. At saka sign din itong card na ito na magkakaroon ng bagong journey ang buhay mo sa pangunawa at saka sa growth. At saka pinapakita rin na ang ilan sa inyo ay matulungin at saka open ka para sa mga bagong experience. Kuha tayo ng 2 cards para malaman natin kung bakit pinakita itong Page of Cups. 9 of Pentacles at 10 of Wands. Sa mga cards na ito ay pinapakita na meron kang gustong ma-achieve. Kaya lang, hindi to ganun kadali para maabot mo. Yung kalayaan at karangyaan. Ganun naman talaga sa umpisa, diba? Hindi mo kailangan mawalan ng pag-asa at sundin kung ano yung kutob mo. At ang advice ng cards na ito, kailangan ng balanse. Hindi pwedeng puro trabaho lang o responsibilidad. Importante din yung sarili mong kalayaan at saka pahinga para hindi ka ma-stress. Sa mga single, ang ilan sa inyo, nag-i-enjoy ka sa pagiging single mo. Nabibili mo lahat ng pangangailangan mo sa sarili. Lalo na't ang ilang single sa ngayon parang tingin mo, hindi pa ito yung tamang timing para sa love. Kaya mas binibigyan mo na atensyon kung ano yung mga bagay na pwede mong ma-achieve sa pansarili. Ang ilan sa inyo na nasa relationship ay stable at saka secure. Kaya lang guys, ang advice ng mga cards, kahit nakikita mo na yung person mo ay responsable, tulungan mo pa rin. Kumbaga, gumawa ka ng sarili mong pamamaraan para matulungan siya na kumita ka din. Para makita niya na concern ka sa kanya. Na hindi puro trabaho lang yung dapat niyang ginagawa. Kundi yung mabalanse yung buhay niyo pareho at saka relasyon. Kung hindi mo siya matutulungan sa ngayon, iparamdam mo na hindi sayang yung effort niya. At saka sikapin na makasurvive kayo ng person mo sa mga darating na hadlang sa relasyon. Kailangan pareho kayo mag-effort para mag-work ang relasyon. Ito naman yung advice ng mystical card. Companionship. Para magkaroon ng healthy na relasyon, kailangan ng respeto, yung ipagpatuloy na parang magkaibigan lang kayo ng person mo, understanding, at saka communication. Alamin naman natin kung ano ang feelings ng person mo. Ang bilis naman umamin ng person mo, 4 of Cups. Ang ibig sabihin nito, yung person mo, feeling niya nai-stuck siya sa situation na parang umuulit na lang. Marami siyang responsibilidad at maraming worries. Pero kahit dito sa card na ito ay pinapakita na good listener ka at supportive. Feeling kasi ng person mo, yung mga nangyayari sa buhay niya, nakamit naman niya, pero parang may kulang pa din.
At ang advice ng card ay huwag kang pastak sa anumang sitwasyon na nasa isip mo lang kasi maraming oportunidad na darating pa sa iyo na dapat mo mas bigyan ng focus. Hayaan mo na yung mga angels na inutusan ni God ang mamroblema, hindi ikaw. Tuloy-tuloy ka lang sa buhay mo, lalo na sa mga magandang offer na para sa iyo. Maraming nagmamalasakit sa iyo. Huwag kang mahiyang humingi ng tulong. Mareresolbahan mo yung problem mo ng biglaan at ito yung magpapabago sa mga paniniwala mo. Three of Wands, Two of Pentacles. Sa mga cards na ito ay pinapakita na willing ka sa mga challenges na darating sa buhay mo na para magkaroon ka ng kaunlaran. Kaya lang syempre sa pagtupad mo ng mga responsibilidad o kaya pangarap mo, kailangan mo rin alalahanin yung mga desisyon mo na maging balance at saka yung maging flexible ka. Kasi di ba cards nga ito ng person mo. Yung nasa isip niya, yung dalawang cards na ito yung nagsasabi na open siya sa mga posibilidad na mangyayari sa buhay niya. Yung desisyon para sa ikakabuti ng future. Sa mga single, dalawang cards na yung nagsasabi na nag-i-enjoy ka sa pagiging single mo. Pero ang ilan sa inyo, meron ka talagang person na tinatangi. Ang ilang single, pinag-iisipan mo mabuti kung kaya mo bang pagsabayin ang love life at saka career. Kasi ang ilang single, mataas yung pangarap mo eh. Lahat pinaplano mo. Ang ilan sa inyo mag-a-abroad ka, pinaplano mo. Or willing ka na magtrabaho sa ibang lugar, kahit sa Pilipinas lang, para sa karir mo. Tama yung nasa isip mo, na konti lang kasi talaga yung nagwo-work ang relasyon na LDR. At ipinaparamdam ng cards mo na ayaw mo magpaka-selfish para sa sariling feelings lang. Sa mga nasa relationship, pareho kayo ng person mo na happy sa mga decisions, sa success at sa mga choices nyo. Moving forward kayong dalawa. At saka marami kayong plano ng person mo, lalo na pagdating sa malaking gastusin. Maybe magpapakasal kayo or magkakaroon ng binyagan or dahil sa may baby. Basahin muna natin ito guys. Positivity. Na ang ibig sabihin na kahit malit yung blessing na dumadating sa iyo, magpasalamat pa rin. Na kahit na nasa mahirap kang sitwasyon, may dumarating na biyaya or positive. Idagdag ko lang guys sa relationship na para makasurvive ang relationship nyo ng person mo, kailangan ng balanse kasi malaki yung posibilidad na magtagal ito. I-add ko lang guys na para sa mga nagkakaroon ng problema ang relasyon, ang advice ng mga cards ay ikaw yung magdidesisyon sa huli kung saan ka magiging happy sa magstay or mag-let go. At saka tatagan mo yung paniniwala mo sa Diyos, magdasal para may clarity. Ngayon naman guys, ang alamin natin ay patungkol sa relasyon. Babanggitin ko na dito yung patungkol sa career, financial at health. Nine of Wands, Nine of Cups in reverse at the Star in reverse. Pakiramdam ko itong mga cards na to para sa person mo, lalo na pagdating sa career. Maraming challenge na mangyayari sa career mo dahil sa kagustuhan mong ma-achieve yung goals. Hindi naman kasi lahat mapapasa kamay natin ng mabilisan. Kaya kailangan kung ano yung nai-offer sa'yo, yun lang muna. At saka pinapaalalahanan ka na huwag ka mag-give up sa career mo at maganda sa mga aksyon na dapat or kailangan. At kung sa financial nagkakaroon ng kakulangan, huwag kang magpa-stuck.
Kasi di ba kulang na nga? So kailangan pag-isipan mo kung ano yung dapat idagdag. Pero wag kang magpa-stress. May mga sitwasyon talaga na hindi kailangan ipilit at kailangan ng timing. At saka sa health, ang ilan sa inyo dahil na rin sa demand ng buhay, nagkakaroon tuloy ng health problem. At ito yung panahon na dapat mag-focus ka sa yung pag-aalaga sa sarili. Para malagpasan mo yung mga challenges na dumarating sa iyo. Kasi lilipas din ito. Itong 3 cards na ito para sa mga single, para pareho yung sinasabi na nalulungkot ka, disappointed, na parang tingin mo wala nang pag-asa sa iyo patungkol sa love. May milagrong mangyayari kasi malapit mo nang malagpasan itong negative na nararamdaman. Para sa mga nasa relationship, 3 cards na ito ang nagsasabi na ang ilan sa inyo, kailangan alamin mo kung ano talaga yung punot dulo ng problem ng relasyon. Isa sa inyo hindi nag-give up sa relationship. At saka huwag kayong maghintayan kung sino yung kikibol sa inyong dalawa. Lalo na kung may problem. At ang advice pa ng mga cards, huwag sukuan ang relasyon. Kasi meron talaga sa relationship na may person na mahina, na hindi kayang i-control ang mood. Itong bottom of the deck na Knight of Cups, binibigyan ka ng paalala na kailangan suriin mo yung bawat decisions na gagawin mo sa buhay. Hindi lang naman patungkol sa connection mo sa trabaho, kundi pati sa relationship. At saka huwag mag-commit kung hindi mo pala kaya yung sitwasyon. Itong 3 of Pentacles naman, pinapaalalahanan ka na hindi ka kailangan mag-worry kasi tamang direksyon yung tinatahak mo. At saka maganda yung magiging outcome ng buhay mo. Ipagpatuloy yung self-improvement. Hindi sayang ang effort mo sa goal o relasyon. 6 of Pentacles. Kung ikaw ito, pinapaalala ulit na yung mga troubles, challenges na nangyayari sa buhay mo, may person na tutulong sa iyo. Huwag mong isipin or dalhin mag-isa. Kaya hindi mo na kailangan tumingin sa malayo. Siya nga pala guys, tabi ng kalsada tong bahay namin kaya maingay. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. 8. Keep love in your heart. A life without it is like sunless garden when the flowers are dead. Affirm, whatever you are going through, remember God is in control. Amen. Affirm, God has heard your prayers. He has seen how strong your faith is. He is going to calm your heart and take away your anxiety. Trust His timing. Your miracle has been released. Type Amen.